In time, kaguro ko nilos ta. Kali na. May taan na dyan. Baita man ako. Palag na sa email ko niya. So pwede kita karong Isa na, bago. nandiyan na. Ka-live niya. Kapag live stream mo to. Mas live na nakabutang na live. May anim na mata. Dito na. Wala ko yung sound. Abot na na. Radio has no sound. Di, Medyo daan na has to no na. sound. Naman. May wala pa rin na. Why po man? Sensitive. Kabayo lang. Delete na natin. Dito kong kumain. Masyala guro, nag-quad ang quad, sa camera, ang quad, protector. Ang quad. Yun yung man yan. Ibang may payong-payong pa yan. Kaya, gayag na ang quad, gayag na yung camera dito, video. Masyala. Tag 5. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Abdul Rauf Monitor mo, guro. Miral. Jazakallah khairan sa maagang pagdating. Paano mo monitor ni mga student? Sa computer, di mo kita. Bangko ukawan dito. Bangko isa bukawan nito gumawa. Sabihin mo, wala mo sila mo nakakuan. Sila mo mga... Makadiri ba nga ako mag-monitor? Mobile. Tawari, mag-distra ako rin. Kadyan. Insyaallah, 3 minuto, magsisimula tayo. May hinihintay lang kaming kape. Kasi mainit ang ulo namin kapag walang kape. Sila pakinggan ang tautibo niya. Ang kataon ka standard. Yeah, you sit down there.
Tapos sila bukod online, ito ba? Biring guru. Bismillah. Tawakkalu ala Allah. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan tayo ng panahon at oras dito tayo sa pag-aral ng kanyang relihiyon, at hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng tawfiq at hidayah at may mga aral makuha natin sa pag-aaralan natin at magamit natin sa buhay natin at makita natin ang bunga sa yaumil akhir inshallah. Ang subject natin sa araw nito ay tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, ang ibig sabihin niya sa Tagalog, ito ay yung kalinisan ng kalooban. At bilang Muslim, wajib sa atin na dapat ang concentration natin ay paglinis ng ating puso. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قد أفلح من زكاها. Ibig sabihin, tunay na talaga ay nagwagi at nagtagumpay ang isang tao ay zakkaha. Ibig sabihin, linisan niya ang kaniyang kalooban. Waqad khaba man dassaha, at tunay na ang taong lugi kapag hindi niya linisan ang kaniyang kalooban. So ito inshallah ang pag-aralan natin tungkol sa tazkiyatun nufus. Pag-aralan natin inshallah paano ang paglinis ng kalooban natin at ano ang mga topic tungkol sa tazkiyatun nufus. Ang pag-aralan natin inshallah sa tazkiyatun nufus, ang makuha natin dito, dahil alam natin ang amal ng tao o gawain ng tao ay dalawang bahagi o dalawang uri o dalawang bahagi. Sabi ng mga ulama, yung a'mal al-zahira at al-a'mal al-batina. Al-a'mal al-zahira, yun ay katulad ng gawain ng katawan natin, katulad ng magdasal, mag-ayuno, mag-hajj, mag-umrah. Yun ay a'mal zahira, gawain ng katawan natin. At mayroon tayong a'mal al-batina, ibig sabihin yung gawain ng kalooban natin. Ang gawain ng kalooban natin, yun na ang tinatawag nila a'mal al-qulub, at yung gawain ng puso natin, ang mga gawain ng puso natin, katulad ng al-ikhlas,
yung maging sincere tayo, an-niyya, yung intention, at-tauhid, at yung opposite niyang shirk, at at-tawakkul, yung pag-trust sa Allah subhanahu wa ta'ala, al-hubbu fillah, al-hubbu lillah, yung pagmahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yung galit for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay mga gawain ng puso natin, inshallah. So ang topic natin tungkol sa mga gawain ng kalooban. Yan bakit subhanallah, kung tignan natin ang ta'rif ng iman sa mga salaf o sa mga ulama ng ummah, lalo na yung mga nakaraan. Ngayon, kung makita natin ang mga pagsulat ng mga ulama, ang ta'rif ng iman, sabi nila, i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ganun, maganda yun. Ibig sabihin yung belief sa puso at salita ng ating bibig at gawain ng katawan. Tumataas ang iman natin kapag naggawa tayo ng kabutihan ng marami, at bumababa kapag tayo naggawa ng mga masama. Pero subhanallah, kung tignan natin ang mga salaf, ibig sabihin ng mga salaf, yung mga nauna ng mga ulama ng ummah, nauna sa atin, katulad ng sa panahon ng propeta, panahon ng sahaba at tabi'in, at ng mga a'immah ng ulama ng ummah, katulad ng Imam Abu Hanifa, Shafi'i, wa Malik, wa Ahmad ibn Hanbal. Yun ang mga ulama ng salaf, at marami pa. Kapag maraming makita natin sa nila, sa subhanallah, sa ta'rif nila sa iman, maiksi lang ang salita nila, pero subhanallah, malalim at mahaba ang explanation. Ang pag-ta'rif nila sa iman, sabi nila, al-iman, sabi nila, qawlun wa amal. Qawlun wa amal, salita at gawain. Yun lang. So, ang qawl wa amal yun, dalawang bahagi. Ibig sabihin, qawlun wa amal ng puso at qawl wa amal ng katawan. Subhanallah. Qawl, salita ng puso, ibig sabihin, ang puso natin, mayroon siyang nagsasalita siya. Yung salita ng puso, yung pag-i'tiqad ng la ilaha illallah, yung tauhid. At amal, yung gawain ng puso, katulad ng tauhid, al-hubbu fillah, pagmahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tawakkul, al-ikhlas, yun gawain ng puso. At qawlun wa amal, qawl din ng katawan natin, ay salita ng bibig natin, yung talaga kapag tayo ay papasok sa Islam, kailangan talaga tayo ay magsyahadatain, ashhadu an la ilaha illallah. Dapat sabihin natin at hiano natin ng bibig natin. At wa'amal, yung gawain ng katawan, katulad ng pagdasal, pag-ayuno, at pag-hajj, pag-umrah, at mga sadaka, lahat na yun. So, ganun ang gawain natin, dalawang bahagi. Now, ang topic natin, tazkiyatun nufus, tungkol sa kalooban, paano natin linisan o anuhin natin, ipatwid natin ang kalooban natin. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Darating ang araw sa yawmil qiyamah na la yanfa'u malun wala banun. Hindi natin na wala nang halaga ang mal, ang kayamanan. Kahit pa ilan ang mapuno natin dito sa mundo ng kayamanan at banin, at kahit ilan pang dami ng anak natin, ilang dami ng sa yawmil qiyamah, la yanfa'. Ibig sabihin, hindi rin makatulong sa atin. Dito sa mundo, yan ang pinagyayabangan ng tao. Kapag siya'y maraming may kayamanan, at kapag siya'y maraming mga
relatives o mga anak. Yun ang parang maging lakas niya dito sa mundo. Pero sa Yawmil Qiyamah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malun wala banun. Hindi na yun ano. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Maliban lang yung taong bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung puso niya, yung kalooban niya ay malinis at matuwid. Subhanallah. So hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan tayo ng tawfiq at hidayah na patuwid natin ang kalooban natin. At anong ibig sabihin ng tazkiyah? Ang tazkiyah sa Arabic ay at-tatahhur, yung pagkalinisan at tazkiyah. So ang kitab, pag-aralan natin ito, Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama salaf. Ito ang kitab na ito ay ang nagsulat sa kanya si Sheikh Ahmad Farid, at inipon niya ang mga salita ng mga ulama ng salaf katulad ng si Ibn Rajab al-Hanbali at si mga Ibn Qayyim at sa mga Imam Ghazali rahmatullah alaihim. Ang topic katulad ng ikhlas, yun ang unang makuha natin tungkol sa ikhlas. Dahil isa sa pinaka-importante na dapat ayusin natin sa sarili natin yung maging ikhlas, yung mukhlis. Ibig sabihin ng ikhlas, yung sincere ka. Sincere ka. Ibig sabihin, sabi nila, ifradullahi azza wa jal bil qasdi fit ta'at. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagdasal, o nag-ibada o naggawa ng gawang-gawa ng kabutihan, na dapat ang niyya mo, ang intention mo ay purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang iniisip mo na makimundo o kahit ano, pero ang isipin natin, ang ibada natin ay gawin natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad ng sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ikaw ay sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan mo. Ibig sabihin, yun ang ano mo. Sabihin, ikhlas ka talaga for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kanya lang ang ibada mo. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. At kapag hindi mo siya nakikita, naalamin mo talaga, o alamin natin, na tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita niya tayo. So, yun ang ikhlas. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. At walang ibang inutos sa atin, maliban lang ay yung sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin. Dapat sincere tayo sa lahat ng pag-ibada natin sa kanya. Hunafa, ibig sabihin ng hunafa, iwasan natin lahat ng shirk. Ang shirk, ibig sabihin yung katambal, katambal ka yung shirk. Sahih? Tulungan nyo na lang ako sa Tagalog. Allahul musta'an. So, yun ang kahalagaan ng ikhlas. At sabi ng mga ulama, sabi nila, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu aw tukabbiruhu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Mayroon minsan mga gawain na kahit maiksi, kahit maliit siya, pero dahil sa sincere ang niya natin, yun ay palakihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin niya. Wa rubba amalin kabir, at kahit paanong kalaki ng gawain natin, kapag hindi tama ang niya natin sa kanya, siya ay maging maliit at walang halaga at maging parang alikabok. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. At inano namin yung kanilang mga gawain at ginawa namin parang habaan manthura, parang yung dust lang na wala. Subhanallah. Yun dahil sa mali ang niya at hindi nakasunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at sunnat ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, sabi ng mga ulama, ang lahat ng gawain o lahat ng ibada hindi tanggapin maliban lang kapag pumasok ang dalawang kondisyon. Ano yung dalawang kondisyon? Sabi la al-ikhlasu wal mutaba'ah. Yun ang pinaka-importante, al-ikhlas, an-niyya. Mayroon isang manduma ni Sheikh Sa'di, sabi niya, an-niyyatu syartun li sa'iril amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. Sabi niya, ang niyya ay condition para tanggapin ang gawain, at kapag tama ang niyya natin, yun ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging inshallah. At kung mali ang niyya natin at yun ay hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit paanong kaganda. So lalong lalo na ngayon, ang mga fitna ay pumasok na sa ating mga bahay. Hindi lang sa mga bahay, sa bawat tao nagdadala ng sa kamay niya ng fitna. Ano yun? Katulad ng mga cellphone na ito at yung mga Facebook na ito o yung mga subhanallah, dapat mag-ingat tayo sa mga ng satanas, pagligaw ng satanas. Minsan ang tao nagagawa ng gawaing kabutihan, ay magsadaka, kailangan pa mag-selfie, maggawa ng mga ibada na maggawa pa ng selfie. So ipakita sa lahat na sa mundo na siya ay nagsadaka, na siya ay nagpakain, siya ay bla bla, ganyan. So subhanallah, yun ay opposite yun ng ikhlas. Opposite ng ikhlas. Dahil ang mga salaf o yung mga sahaba at tabi'in, dapat palagi natin binabasa ang mga siyar nila. Doon natin makuha paano ang kasinsir ng mga sahaba at ng tabi'in at ng mga salaf, paano sila nag-ibada. Yun ang dapat gawin natin, parang halintulad. So makita natin ang mga salaf, mga sahaba, tinatago nila lahat ng gawain ng nila. At isa sa hadith, sabi ng Propeta sallam, yung 7 ma-shaydan sa yawmil qiyamah. Anong shade? Anino? Maaninuhan? Masilong sa yawmil qiyamah. 7. Isa na yung taong nagsasadaka na yung ginagasto niya sadaka ng kamay niya ng kanan, na hindi alam ng kamay niya ng kaliwa. Subhanallah. Pasensya na lang kayo na sa Tagalog ko, kayo na lang mag-intindi. Subhanallah. Alhamdulillah. So dapat mag-ingat tayo sa mga gadget natin. Wag gawin natin ang dahilan ng gadget natin yun ay nakakasira ng ating ibada. Wag natin yun gawin. Mag-ibada tayo. Yan bakit, subhanallah, dapat ang tazkiyatun nafs, isa na yun yung i-practice natin ang sarili natin. Ibig sabihin, ang ikhlas, kaya nangangailangan ng practice. Nangangailangan ng practice. At alam natin, lahat tayo may puso tayo. At minsan may panahon talaga sincere ka. May panahon sincere tayo. So may panahon parang hindi, yung puso mo iba ang So
sabi ng mga ulama, kapag mayroon panahon dumating sa sarili natin, alam natin na sincere ang panahon yun, invest natin kaagad, maggawa tayo na kaagad ng gawain ng kabutihan. Ganun. At subhanallah, ang ikhlas mahirap. Mayroong mga ulama sabi nila, ang pinaka mahirap na ibadah, pinaka mahirap na jihad, yung jihadun niyah, yung pag-ikhlas ng niyah, yun ang pinaka mahirap. Bakit? Dahil ang Satanas, alam niya na yan ang pwede natin sabihin yung susi na para tanggapin ang gawain natin, yung ikhlas. So doon sinisira doon niya sinisira ang gawain natin na kabutihan para hindi matanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat mag-ingat tayo talaga. Sa society ngayon, yung dumami na ang tawag dito, ang social media. Lahat ay naging lahat may mga tao, lahat kailangan binibidyo niya na. Lahat ng gawain niya, lahat ng action niya, lahat binibidyo, pinakikita sa tao. Ang niya magpakita sa tao, walang iba. Sahih? So kapag subhanallah, kapag ang puso natin ma-practice, ganun ang kasanayan, hindi natin mamalayan, ganun na ang practice ng puso natin. Na ibig sabihin, hindi ka na makagawa ng gawain unless kailangan i-selfie mo o i-video mo. O hindi ka na yung subhanallah, maging practice na yung parang maging ang tawag la showy bang tawag la doon? Pakitang tao, subhanallah. Lahat kung riya, yun ang tawag sa Arabic, riya. Lahat ng gawain pinapakita sa tao, Allahul musta'an. So yan ang isa pinaka malaking fitna ngayon, dinadala natin. Dapat i-control natin yung mga ganyan at i-practice natin ang sarili natin na itago natin ang gawaing kabutihan. Itago natin. Dahil ang mu'min, siya ay magtanim dito sa dunya na walang nakakaalam. Magtanim siya. At ang niya niya, ya Allah, doon ko anihin sa yawmil qiyamah. Yun. Kasi kung magriya tayo sa tao, wala rin makuha natin. Magriya tayo, magpasikat sa tao, siguro for a while anuhin ka ng tao, praise ka, pero after that sa yawmil qiyamah wala nang makuha natin dahil na. At mayroon isang hadith na narrated by Imam Ahmad bin Hanbal at Imam Muslim na galing kay Abu Hurairah, na sabi ng propeta sallallahu, sabi niya, Abu Hurairah, alam mo awalu man tusa'aru bihimun nar, sino ang mauna na isunog ng imperno? So kung tanungin natin ganun, ang maisip natin, sabi mo si Firaun, si ganun, yung, pero yung binanggit na ng propeta sallallahu, tatlong klase ng mga tao. Sabi ng propeta sallallahu, yung una, sabi niya, yung taong hafid o qari ng Quran, ibig sabihin na alim, tatawagin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmil qiyamah at sabihin sa kanya ng Allah subhanahu pakita sa kanya ang lahat ng ilm at lahat ng ni'ma o biyaya binigay sa kanya, at tanungin siya lahat ng biyaya sa atin dito sa mundo, tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan maghanda tayo ng jawab, ng answer yun. So sabi sa talib ilm o yung alim na yun o yung qari,
Yan ang biyaya binigay ko sa iyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, naging alim, naging ano, subhanallah. Hindi basta-basta ang isang tao na maging alim, ang hirap, o maging hafid, yan ay ano, biyaya talaga. Anong ginawa mo? So sabi ng tao na yun, sabi niya, na, Ya Allah, nagturo ako, nagtahajjud ako, nagdasal ako, ng ganon, for the sake of Allah, for the sake, para sa iyo. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya anong sa loob ng puso natin. Bawat tayo, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabta. At ibig sabihin, nagsinungalin ka. Nagturo ka, o nagbasa ka, o nagdasal ka, para ipipraise ka ng tao. Para masabi ng tao, Masya Allah, si fulan alim, allama, si fulan hafid, si fulan, Masya Allah, pati dasal, pati ano, ang ganda ng boses, Masya Allah, subhanallah. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faqad qil. At yun ay nasabi na. Yung gusto mo, yung layunin mo, yung gusto mo, ay nasabi na doon sa mundo. Allahul musta'an. So dito sa yawmil qiyamah, wala na. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga aking malaika, may isang riwaya kahit yung malaika ay sumabagsabi pa, kadhabta. Sumabi rin ang malaika. So, ya malaika, dalhin nyo at itapon nyo sa impyerno. Wa na'udhu billah min dhalik. Itawag naman isang klase ng tao. Isang tao na mayaman. Maggagawa ng sadaka, zakah, yun, tutulong. Tawagin siya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibanggitin lahat ng biyaya na binigay sa kanya. Sabi niya, Ya Allah, ang lahat ng biyaya mo, kayamanan, yun ang ginawa ko. Nagsadaka ako, nagzaka, naglahat, nagtulong, lahat-lahat. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang puso natin. Dito sa mundo, pwede natin lukuhin ang mga tao. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabt. Sinungalin ka. Naggawa ka ng sadaka, nagtulong ka sa mga tao, ng lahat-lahat, para masabi at ma-praise ka dun sa mundo. Si fulan, philanthropist, si fulan, nagtutulong. Waqad qil. At nasabi na yun. Yung gusto mo, nasabi na sa'yo. Na-praise ka na dito sa mundo. Yan bakit yung mga ulama salaf, nalulungkot sila. Kapag buhay pa sila, may mag-praise sa kanila o sa gawain nila, nalulungkot sila. Kasi baka yung dahil sa praise na yun, nadagdagan ng natin. Ang ajar natin, yung thawab. So, faqad qil. Yun ang sabi. Ya malaikati, o aking mga anghel, dalhin nyo ang tao yan, itapon nyo sa impyerno. Wa na'udhu billahi min dhalik. Pangatlong tao, tawagin yung taong mujahid. Subhanallah. Taong mujahid. At banggitin na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya binigay sa kanya. Ibig sabihin, binigyan siya ng tapang at lakas ng katawan. At alam natin ng sacrifice ng mujahid, mahirap. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong ginawa mo sa biyaya binigay ko sa iyo? Sabi niya, Ya Allah, ako ay nag-jihad para sa iyo, nag-sacrifice para sa iyo. Ganun din. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala anong talagang niya niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabt. Ikaw ay nag-jihad o nag-sacrifice para masabi ng tao, Masya Allah, matapang. Si commander, matapang. Sikat ka sa tao. Na taong matapang, na taong mujahid, ganyan. Ma-praise ka ng tao. Waqad qil. Nasabi na. Ang gusto mo dito sa mundo na praising ka ng tao na matapang na, sabi na. Subhanallah. Ibig sabihin, ang tao yun, sinacrifice niya pa hanggang namatay siya, pero wala rin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya malaikati, dalhin niyo ang tao yan sa
sa impyerno. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Hurairah, yun ang tatlong klase na tao na silang una, tusa'ar bihimun nar. Tatlong klase ng tao, sila ang unang susunugin ng impyerno. Allah musta'an. Kung tingnan natin ang mga tatlong klase na yun, subhanallah, ang mga gawain lang pinakamaganda at pinakamalaking gawain yun. Isang hafid o alim, isang mujahid, isang magsasadaka ng pera. Pero anong nakasira lahat yun? Isa lang nakasira sa kanila. Yung walang niyya, walang ikhlas. Walang ikhlas. So, rubba amalin kabir, kahit pagkanong laki ng gawain, kung walang ikhlas, Allahul musta'an, malugi ka dito sa mundo. Bakit ka lugi sa mundo? Halimbawa yung tao magbibigay ng sadaka o ano, na wala ang pera niya. At lalong lalo na sa yaumil qiyamah. Wala talaga. So dapat, yan ang wajib sa atin. Qad aflaha man zakkaha. Tagumpay ang taong nagtazkiya ng kanyang kalooban. Dapat i-training natin ang sarili natin sa ikhlas. Dapat always maggawa tayo ng kabutihan. Dapat anuhin natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga tungkol sa ikhlas, katulad ng nabanggit natin kanina, hindi natin nabanggit natin kanina, na sabi natin ang lahat ng ibada para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang kondisyon ay al-ikhlas. At alam nyo ng hadith, yung unang hadith sa Arba'in Nawawi, ano yun? Innamal a'malu binniyat. So yun ang kadakilahan ng niya. At ito ang pinakamahalagang isa sa pinakamahalagang aralin natin dito sa tungkol sa niya. Una, ang ibada, ang amal salih, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tama ang niya natin, kapag ikhlas ang niyat natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pwede natin sabihin, yun ang tinatayuan ng amal salih o yung ibada. So lahat ng ta'at, lahat ng ibadat, pagsamba, lahat ng mga gawain ng kabutihan, ang asal niya, ang origin niya, dapat talaga for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Magdasal ka, halimbawa magdasal tayo ng duhur o asar o maghrib, dapat ang una, kapag tumayo ka na sa harapan ng kaharap ng qibla, ang una anuhin natin yung niya. Tama? Hindi yung niya yung binanggit natin na waito, yung sa bibig, dahil ang niya amal ng puso, amal ng puso. Kahit pa 10 beses o 100 times sinabi mo nawaito lillah, kapag ang puso mo hindi rin lillah, walang halaga yun. So ang niya, gawain ng puso. So lahat ng gawain ng ibada, kailangan talaga ang niya natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng ibadat, ang opposite niya, dapat ang maging ta'a siya o maging ibadat at tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang niya niya for the sake of Allah. Ang opposite niya, subhanallah, kapag ang ibada ginawa natin hindi for the sake of Allah, ang tawag sa kanya riya. O minsan magtawag nila shirk. Minsan nagtambal ka sa Allah minsan, pero riya ang tawag nila.
So dapat mag-ingat tayo doon. Pagkatapos, mayroon tayong mga gawain mubah. Anong gawain ng mubah? Ang gawain ng mubah katulad ng yung pagkain, kumain ka, uminom ka. Yun, hindi yun nangangailangan ng niya. Halimbawa, uminom ka lang ng kape, kumain ka lang, nagniya ka o walang niya, hindi ka magkakasala. Pero kung nagniya ka, maganda ang niya mo sa mubah, ngakuha tayo ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. For example, kumain tayo ng biryani o mandi. Biryani. Kumain tayo. Kung kumain ka lang, bismillah, kumain ka lang, alhamdulillah. Nabusog ka, alhamdulillah. Kumain ka. Pero kung kumain ka, ang niya mo, ang niya mo, sabi mo, kumain ako, sa loob ng puso mo, kahit hindi mo banggitin, kumain ako ito para meron akong lakas mag-ibada. Para meron akong lakas mamaya magdasal ng tahajjud. Niya lang, niya. Subhanallah, lahat ng pagsubo. Lahat ng pagsubo mo, mayroon kang gantimpala. Yun, mubah yun. Subhanallah. So, ang mga tao at yung mga ulama na nila, parang default sa kanila, ang puso nila ay mag-ikhlas nila at niya. Lahat ng gawain nila na mubah, pwede sila gawin nila ng ibada yun. Gawin nila ibada. Instead, maging waste na lang, gawin nila ibada dahil sa niya lang. At ganun din, opposite sa mubah. Kapag ang mubah, ang niya mo ay masama, makakuha ng kasalanan. Katulad ng biryani kanina. Umain ka ng biryani. Sabi natin mubah. Pero ang niya ng pagkain mo ng biryani, sabi mo mamaya, aakyat ako ng bahay. Mahirap na kung doon ay nagbagutom ako. Para ako merong lakas. O sabi mo ba, mamaya ako, tawag doon, hold up, o lahat ng gawain na masama. So, lahat din ang pagsubo ay mayroon kasalanan yun. Subhanallah, yun ang mubah. So, yun. Pangatlo, tungkol sa niya, ang niya, hindi siya hindi niya matransfer ang haram maging halal. Hindi. So, paano yun? Halimbawa, iinom ka ng halimbawa haram, halimbawa yung khamr, haram yun. Sabi mo, kasi ang niya ko maganda. Ang niya ko maganda, hindi yun. Hindi niya nagagawa yun mubah o hindi niya maging halal yun. Halimbawa, ang magnanakaw, as-sariqah, ay haram. Sabi mo, ang niya ko magnakaw ako para makatulong o maggawa ng masjid. Hindi yun nagiging halal, ang niya. Sabi mo, hindi, ang niya ko maganda. Hindi yun. Halimbawa, magshabu. Magbenta ng shabu. Haram yun. Tapos, sabi mo, hindi. Dahil maganda naman ang niya ko. Para ako makatulong sa mga tao, ganun. Na hindi yun hindi maging kailanman. Dahil sabi mo, ang niya mo maganda, ang haram maging halal. Hindi yun. So, mag-ingat tayo ngayon. Lalo na ngayon, dahil lumaganap ng mga fikir, ng mga western sabi yung katulad lang, sabi nila, meron niyang salita nila, sabi nila, anong tawag nila yun? Justifies the means. Anong bang tawag nila? Sino makaano? The end, sabi nila, justifies the means. So, wala yung mga katulad ng may sikat yan sa mga western literature, yung mga Robin Hood. Magnakaw sila, tapos ibigay sa mga mahirap, kunyari so hero ang mga ganun. Allah al-musta'an.
Wala sa Islam yung ganun. Kahit pang magandang layunin mo, ang haram ay haram, hindi siya nagiging halal. So, yun ang tungkol sa niyya. At isa pa tungkol sa kalinisan ng kalooban natin. Dapat yun ang konsentratan natin, yung paglinis ng kalooban natin. Dahil ngayon, maraming Muslim ngayon, ang ano natin, yung tinitingnan natin, yung gawain ng tao, o ang salita natin tungkol si Fulan o si Alan. May isang alim, hindi siya nagsasalita sa mga ano-anong sa mga tao. Sabi ng mga estudyante niya, sabi ni Aya Sheikh, sabi nila, nakita namin hindi ka talaga ibig sabihin yung nagsalita tungkol sa mga tao, yung sabi ng alim na yun, hindi pa ako, sabi niya, satisfied sa sarili ko. Ibig sabihin yung ko. Bakit ko, sabi niya, anuhin yung ibang tao? Ha? So dapat ngayon tanungin natin ang bawat sarili natin. Satisfied na ba tayo sa kalagayan natin? Malinis na ba ang puso natin? Talaga sincere na? Kapag tayo nagagawa ng mga kabutihan o maggawa ng ibadat, talaga sincere na practice natin ng sarili natin, ang puso natin, na maging sincere for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yun kailangan isabi natin ang answer yun sa mga tao, pero i-answer natin sa sarili natin. Kasi pinag-anak tayo, nag-iisa tayo. At babalik rin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ililibing tayo, nag-iisa rin. At sa Yawmil Qiyamah, tatanungin tayo sa gawain natin. Hindi tayo tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano si fulan yun o si fulan. Hindi. So ang pinakamalaking question dito, tanungin natin ang sarili natin. Satisfied ka na ba? Satisfied na ba tayo? Yung puso natin, kalbun salim na? Matuwid na ba ang puso natin? Para mag-judge tayo sa mga ibang tao, mag-concentrate tayo, magtingin sa mga chismis sa mga ibang tao. Yun. Nalinisan natin na ba ang puso natin galing sa shirk? Ibig sabihin, buong-buong ng puso natin talagang malakas na ang tauhid? O makikita lang tayo ng isang bato? Maano na tayo doon? Makita lang tayo ng parang mga musya'wid. Ano musya'wid ini? Yung mga dajjal. May mga dajjal, marunong silang magpakita ng mga exhibition ganyan. Minsan makuha yung natin. Sabi. Ilan na lang, katulad ng si Kibuloy. Ilan ng hundreds or thousands. Magpanggap siya na siya ng anak ng Diyos o siya ang Diyos, pero marami rin nagbe-believe. Subhanallah, ganun ka walang, ibig sabihin nawala ang tao sa sa tauhid. So tayong Muslim, dapat tanungin natin ang sarili natin kung talaga mukhlis na tayo, kung malakas na ang tauhid natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bro? Okay na? Al-hub, yung puso natin. Tanungin natin ang sarili natin. Ano ba, uwi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon na tayong pagmahal sa Allah subhanahu wa ta'ala? Malakas na ba ang pagmahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Malakas na ba ang pagmahal natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ng mga prophets? Malakas na ba ang pagmahal natin sa mga mu'min? Doon malaman natin, i-check. Kahit yung mga computer ngayon, chine-check kung may virus o wala. Di ba?
Lahat ng computer, ang alam ko, kailangan sabi lang may antivirus. Pagkatapos palagi yung chinecheck. Kung may virus, i-clean up niya. Tama? Yun, computer yun. Yan. Eh, paano na yung puso natin? Dapat palagi natin, chinecheck. Meron ba tayong hikid? Anong hikid sa Tagalog? Inggit. Inggit. Allah musta'an. Inggit. Sa kapwa natin. Meron tayong kibir. Pag maging mayabang. Sabi ng Prophet sallam na la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Walang papasok sa paraiso kahit maiksi, maliit na ano. Ha? Ano 'yon? Katiting. Nadarra, katiting, maliit na bagay na kibir. So, wag natin isipin yung si fulan ay mutakabbir o may kibir. Hindi. Ang mahalaga isipin natin, tanungin natin ang puso natin. Ya puso, o ya heart, o my heart. Check natin. Kung mayroon tayong kibir, dapat alisin natin, linisan natin. Kung mayroon tayong hasad, yung jealousy o dapat alisin natin. Linisan natin. I-focus natin. Dahil yun lang ang makatulong sa atin at yun lang ang kapag gusto natin tanggapin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Yun. May isang kwento dito, nandito sa kitab nyo ito. May isang tao daw, palagi siya nagdadasal sa unang linya ng saf ng masjid. Fataakhara yawman, isang araw na late siya. Fasalla fi as-saff ath-thani. Nagdasal siya sa second saf. Fa'tarathu khujlatun minan nas حيث رأوه في الصف الثاني. سبحان الله. Yung nandun na siya sa صف الثاني, medyo nahiya siya. Nahiya siya sa mga tao. Dahil, siya ay nasaging صف الثاني lang, second. Fa'alima. Nalaman niya. Ano yung nalaman niya? Na أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه. Doon nalaman niya na yung yung masaya ang puso niya pala nandoon siya sa saf al-awwal dahil yung tingin ng tao sa kanya. Subhanallah. Delicate yun, ha? Subhanallah. Akala mo nandoon ka na sa saf al-awwal, masaya ka na. Pero subhanallah, dahil minsan hindi natin na-focusan ang niya natin, yun pala masaya ka doon dahil pala sa tingin ng tao sa'yo. So nalaman niya yung siya, kapunta siya sa Saf Thani, parang nahiya siya sa mga tao. Ibig sabihin, hindi siya nahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero nahiya siya sa tao. Doon nalaman niya, subhanallah. So, ang kagandahan yun, yung tao at least alam niya. So, makorek. So, ibig sabihin, yun ang kadelikate ng puso natin. Always kailangan talaga i-focus natin. Always natin gawain. I-question natin, ano bang gawain ko ito for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? So, minsan, sabi ng mga ulama, minsan may isang tao, sabi niya, hindi na ako maggawa. Ha? So sabi ng mga ulama, kapag ang isang ibada hindi mo ginawa o mayroong gawain kabutihan hindi mo ginawa, yun ay riya, pakitang tao rin. Tama? Kasi bakit pakitang tao? Kasi
Sabi mo, hindi mo ginawa kasi sabi mo, baka makita. Maisip mo, tingin ng tao, maggawa ako ng riya. So, ibig sabihin, makita ang tao rin. Subhanallah. So, mahirap. Yan bakit sabi ng mga ulama ng salaf, isa sa pinakamahirap ng na jihad, yung jihadun niyah. At ang una, dapat always natin idua sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng puso na mukhlis. Una, bigyan tayo ng tawfiq. Dahil yun ay lahat ay galing sa tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung i-practice natin. قال الفضيل, ayun, si Fudail ang nagsabi, tarkul amal min ajli nas riya. Yung hindi ka maggawa ng kabutihan, ng gawain for the sake ng tao, yun ay riya. Kitang tao rin. Wal amalu min ajli nas shirk. Maggawa ka ng kabutihan, yun ay sabi ni Fudail, shirk. Sabihin, pinagtambal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu an yu'afika Allah minhuma. Ang ikhlas, ang sincere, yung maligtas ka sa dalawa yun. Sabihin talagang pure ang gawain mo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Pila minute pa guru? 8. May isang kasabihan ng isang ulama ng salaf. Sabi ni Yahya ibn Abi Kathir, sabi niya, ta'allamun niyya fa innaha ablaghu min al-amal. Sabi, pag-aralan nyo, sabi niya, ang niyya. Dahil yan ay mas malaki, mas maintindi kesa sa gawain. So yun, dahil ang katulad ng sinabi natin, ang lahat ng gawain natin ang nakatayo sa niyya. Kung tama ang niyya, inshallah tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mali, na kahit pa anong kaganda, kahit pa anong ganda, hindi rin tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, meron pa tayong ilang minute? 7 minute, inshallah. So, doon na siguro hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung unang class natin, at hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tarbiyah, subject tarbiyah. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng tawfiq. Una-una, bigyan tayo ng ikhlas at tanggapin lahat ng gawain natin, lahat ng amal natin, gawin niya for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasi may 5 oras pa tayo. 5 minuto. Mayroong nag-text. Hindi ko na sasabihin, hindi importante sino yon. Mayroon daw nabanggit ang ustads tungkol sa gawaing mabuti pagkatapos kailangang mag-selfie. Magsadaka, nagsiselfie. Tapos nagtanong siya, kapatid natin, binigyan siya ng Allah ng kabutihan. Sabi niya, siguro may nakita siya o may nagawa siya. Paano daw ang taong binigyan siya ng sadaka
Imbawa ako, nagbigay ako ng sadaka. Sabi ko, ipaabot mo to, ikaw ang inatasan ko. Tapos yung taong nabigyan ko, pinagkatiwalaan ko, pinicturean niya yung mga sadaka niya, tapos para mayroon siyang mai-report sa akin. Mhm. Yun daw. Kaya ano yun, tatama daw yun sa riya o sumak. Kasi ang purpose daw niya yun, kaya siya nag-selfie, para malaman nung nagpaabot ng sadaka na naibigay na daw niya yung sadaka. Jazakumullah khair sa nagtanong. Maganda ang tanong na yun. Ang jawab tungkol sa tanong na yun, yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung sabi niya, innamal a'malu binniyat. Yun ang jawab. Ibig sabihin, ang lahat ng gawain depende at nakatayo sa intention. Ang origin ng gawain ng ibadat, ang origin, dapat itago natin. Lalo ng mga gawang-gawang kabutihan, yun ang pinakamaganda talaga. Yung itago natin. Bakit? Kapag tinago mo, na safety mo ang sarili mo. Ibig sabihin, alam mo ang nakakita lang sa'yo, Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw. Ibig sabihin, walang chance na ikaw ay makapagpakitang tao. Ibig sabihin, na-close mo na ang door. Yan bakit? Kung gusto natin talagang safety, na gawin natin ang mga gawain nating kabutihan, na itago natin. Yun ang pinakamaganda talaga. Okay? Pero sabi ng mga ulama, minsan, kailangan ipakita mo sa tao. Minsan. At ang niya mo doon, para mag-encourage. Mag-encourage. Pero ganun din, ang niya mo yun for the sake of Allah. Yan bakit? Bawat tao alam niya ang puso niya. Walang makajudge sa kanya anong sa loob ng puso. Yan bakit? Kung makakita tayo ng isang tao na gagawa ng kabutihan, makita natin ganyan, huwag tayo mag-judge sa kanya. Sabi mo, naggawa yun ng kabutihan para pakitang tao. Hindi natin mapasukan ang puso yun ng tao. Hindi. Tama? Baka may isang tao hindi naggawa, pakitang tao rin. Sahih? Pero ang Muslim, dapat sa kanya husnul dhan. Husnul dhan. Ibig sabihin, dapat kapag makita natin may isang tao nagdarasal, magsadaka, makita natin, ibig sabihin hindi niya natago, ang sa puso natin, tanggapin natin as bilang Muslim, ya Allah, inshallah bigyan siya ng tama ang niya niya at inshallah tanggapin ang kanyang gawain. Okay? Pero sa katulad ng sinabi natin, ang pinaka nakakahigit talaga sa gawain yung hitago natin. Yun ang nakakahigit. Pero minsan, halimbawa, gusto mo magbigay ng encouragement. Okay? At so ikaw ang mauna. Magpakita ka sa tao, ikaw mauna. Pero ang ano mo yun, alam mong puso mo for the sake of Allah. Hindi para sa tao. Pero ang purpose mo doon, mag-encourage. So yun, walang problema yun. At for the sake of Allah yun. Pangatlo, kapag halimbawa minsan ngayon, lalo na sa mga charity foundation, di ba? Kailangan ka may takrir na halimbawa na deliver mo talaga ang mga goods o kahit mga ano. Na sabi niya kailangan i-picture mo para mayroon evidence na yun ay bilang as na bigyan ng amana ng isang halimbawa taong amana yun sa kamay mo at sabi niya i-picture mo para malaman ko. Ang dapat sana yung magbigay ng amana, dapat hindi niya yung kailangan. Pero ngayon dahil sa mga paperworks lahat sa mga foundation, parang naging condition nila yung mga ganon. Kasi ang dapat, kung ako may inutusan ko ng isang tao, okay, sabi ko, bigay mo ito sa mga mahirap. Pinili mo yun dahil sa tingin mo, ang tao yun kapag tiwalaan. Hindi mo na kailangan i-picture mo para makita ko. Hindi na yun. Tama? So ibigay mo ang
amana yun sa taong amin. Kapag binigay mo na sa taong amin, na hindi mo na kailangan ng picture o ebidensya. Jukup na. Ano yung jukup? Sapat na. Okay. Pero katulad ng sinabi natin, depende. Hindi lahat sa panahon ngayon, hindi ganun. Minsan sabi nila, hindi, kailangan mag-picture ka para may evidence talaga na na ikaw nag-picture ka, yung sa panahon nang nag-picture ka para ibigay mo report sa charity foundation man o kahit sinong nagbigay ng amana sa'yo, alam mo ang sa puso mo yun. Alam mo ang niya mo. Walang makajudge sa'yo. Sarili natin lang. Kahit nag-selfie tayo, kapag nag-selfie tayo ganyan, alam natin ang sarili natin. Ano ang, halimbawa, for example lang, naalala ko, may isang panahon, hindi ako nag-encourage ito pero natin lang, ibanggit natin lang. May isang matanda, nag-selfie siya habang sa Hajj. May nakita ko yon. Kamarat. Oo, mga ganun. Ngayon maraming tingnan nyo, sabi niya pati yung ganyan na parang riya ang tingin nila sa yon. Wallahu a'lam, hindi natin pwede judge yun. Kasi ang pag-hajj at pag-umrah dapat hindi tayo pero baka meron ibang explanation doon. Minsan ang tao halimbawa siya sa hajj o sa umrah, mag-selfie siya para pakita niya o i-encourage niya pamilya niya. Hindi pang riya, encourage niya ang pamilya niya. Hindi natin alam. Baka ang niya yung ganun. So, bawat tao, siya mismo ang sarili niya, alam niya anong niya niya. Pwede ang isang tao nag-selfie siya, riyaan. Magpakitang tao. Pwede isang tao mag-selfie para pag-encourage. Pero for the sake of Allah. Sino lang nakakaalam yun? Allah subhanahu wa ta'ala at sarili niya. Pero kahit ganun, dapat mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo na ang maging pag-picture, ang mag-selfie, mapasukan ng waswas ng syaitan, baka maano pa yung niya natin. So mag-ingat tayo dun. Pero kung sa mga yung halimbawa mga charity foundation, sabi nila kailangan magpakita ka ng report, na yun ay alam mo na ang niya mo yun. So huwag tayo mag-judge, yun ang pinakamahalaga na aral. Kapag may makuha natin dito sa class natin ito, wag tayong mag-judge sa niya ng isang tao. Wag. Bakit? Dahil yun ay ghaib. Ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakaalam. At yung tao yun. Ang wajib sa atin yung makita natin zahir. Kapag ang nakita natin yung taong matuwid, nagdarasal, nag-ibadah, sabi natin, nahsabuhu kadhalik na insyaAllah, siya ay mabait na tao, insyaAllah, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin i-judge na sabi mo, ang tao yan nagbigay ng para, ganyan. Hindi, huwag. Ang i-concentrate natin, ipatwid natin, gamutan natin ang ang puso natin. Subhanallah. Puso natin. Mayroon akong isang salita ng isang subhanallah, isang alim. Tingnan natin dito. Hindi ko nabanggit. Medyo subhanallah. Bering guro, ubos na yung time? Kato ulo ba? Naghali-hali rakan sila. Abi, ato kira biya sa maka-extra. Nag-iinang kahawa sa Subhanallah. Alay mo pinag-umpisa. Bawa sa dito. Mike down. Pero pag-umpisa ko dyan po lang,
Tingnan nyo. May isang mga salita. Anuin natin ng mga salita ng mga ulama tungkol sa ikhlas. Sabi nila, Qala Yaqub al-mukhlis man yaktum hasanatuhu kama yaktum sayiatuhu. Yung mukhlis, yung sincere, yung tinatago niya ang kagawain niyang kabutihan, katulad ng yung tao, tinatago niya rin ang gawain niyang masama. Ibig sabihin, kapag siya naggawa ng masama, talagang naghahanap siya ng paraan paano niya itago. Hindi niya ipakita sa tao dahil alam niya masama yun. Ang mukhlis, ganon, yung hasanat, yung kabutihan niya, tinatago niya rin. Ganon. Mukhlis yun. Subhanallah. At qala Susi, sabi niya, al-ikhlasu faqdu ru'yat al-ikhlas. Subhanallah. فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. Parang malalim yun. Sabi niya, al-ikhlas faqdu ru'yat al-ikhlas. Ang ikhlas, sabi niya, yung hindi mo makita yung ikhlas. Ano hindi mo makita ang ikhlas? Medyo Sabi niya, فَإِنَّ مَنْ شَاهَدَ فِي إِخْلَاصِهِ الْإِخْلَاصِ. Sino-sino sabi niya, yung nakikita niya pa ang ikhlas niya, yung nakikita niya ang ikhlas niya, na siya ay ikhlas, na faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Nangangailangan pa yung ikhlas niya, nangangailangan pa ng ikhlas. Allahu Akbar. Ibig sabihin yung ikhlas mo, nangangailangan pa ng ikhlas. Dahil kung nakikita natin pa yung ikhlas natin, ibig sabihin, parang pwede natin pag-iabang yun. Mukhlis ako, parang anong. So, nangangailangan pa yung ikhlas. Subhanallah, ang ng mga ulama, subhanallah. So in short, subhanallah, ta'allamul ikhlas, yun na, pag-aralan natin ang ikhlas. At subhanallah, ang ikhlas, yun nang parang pwede natin yung secret ng between ng ng alipin at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Secret yun. Secret yun. At sabi ng mga ulama, ya mu'min, sabi ng mga ulama, dapat ang isang tao meron siyang secret na gawain na walang nakakaalam maliban lang Allah subhanahu wa ta'ala at siya. Subhanallah. So dapat tayo maghanap tayo ng gawain na gawin natin secret. Ang nakakaalam lang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw. Itago mo. Sabi ng mga ng mga salaf, sabi nila yung mga isang mga ulama katulad ng mga si Ibn Uyayna, isang alim ng hadith. Sabi nila si Ibn Uyayna, mga ulama, sabi niya minsan nag-iiyak na sila. Nandun sila sa tabi ng asawa nila. Sabi, naghiga sila sa tabi ng asawa nila. Nag-iiyak na sila dahil sa khasya. Pero hindi alam ng asawa nila na sila'y nag-iiyak. Gaano ng pagtago nila. Pero sa atin ngayon, subhanallah, makita lahat ng tao na magbasa ng Quran, mag-iyak, hindi natin ibig sabihin yung pero kung basahin natin ng mga sira ng mga salaf, subhanallah, may isang alim ng hadith, nakabasa siya ng hadith, pagkatapos minsan umiiyak sila, mag-cover sila. Sabi niya, mayroon tayong zukam, malakas ang zukam, malakas ang colds. Hindi sila magsabi na umiyak dahil sa hadith o magpakita sa tao na umiyak sila dahil sa hadith o dahil sa takwa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So subhanallah, paano yung mga mukhlisin?
So dapat maggawa tayo ng ibadah. Yung gawin natin ay ibadah is tayo lang at Allah subhanahu wa ta'ala ang nagkakal. At pwede natin tanungin ang sarili natin ngayon. Mayroon bang ibadah sa sarili natin Allah subhanahu wa ta'ala at tayo lang ang nakaalam? Tayo, habang mayroon pa tayong chance dito sa mundo, gawin natin. Sahih? Nasallallahu salama wal afiyah. So yun, sa kapatid natin nagtanong, subhanallah, medyo nakalabas na tayo sa depende sa niya ng tao. Pero as much as possible, kung hindi kailangan ni selfie, hindi kailangan ni picture, mas maganda pa rin lahat at nakakahigit pala talaga ang itago natin. At yan bakit subhanallah, ang laki ng reward ng tao mag-qiyamul layl. Qiyamul layl, ang tao natutulog na lahat. Tatayo ka, walang ilaw, magdasal ka, ikaw lang at Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, nakatutulong yun sa ikhlas. Ma-practice ng tao ang ikhlas. So hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, idua natin na bigyan tayo na puso na mukhlis insyaAllah. Okay na kuro? InsyaAllah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. At paumanhin nyo na lang kung halimbawa medyo ang Tagalog natin medyo hindi ang maalaga, inshallah baka naintindihan nyo. At kahit konting aral makuha natin doon, inshallah sana tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وإياكم وإياكم guru. Alhamdulillah. Jazallah khairan sa mahal nating Ustaz Sadib. Kahit sila ay busy at pinaunlakan nila ang imbitasyon natin, inibitahan namin sila na magbigay ng sadaka at hindi sila nag-atubili, tinanggap nila ang paunlak. Hindi lang si Ustaz Sadib ang nakausap natin, mayroon pang ibang mga ustads. Ganon din, ang response nila ay positive. Kaya maaasahan natin ang mga susunod na mga lectures ay ibang ustads. Bawat isang subject ay ibang ustads ang makikita natin dito. Kaya jazahumullahu khairan anil Islam wal muslimin. Ganon din sa mga nandito, sa mga live audience, jazakumullahu khairan. Pumunta kayo dito sa napakagandang studio ng Markaz, walang katulad. Ganon din sa mga nag-live, nakikita ko dyan, nasa pagitan ng 60 at 70 plus, ganon lang ang live. Jazakumullahu khairan. Ganon din sa mga hindi nag-live pero maya-maya pagdating nila sa trabaho, alam ko na i-view nila yon. Jazakumullahu khairan din sa inyo. Wala kayong kamalay-malay na ang isang oras ng buhay nyo ay inihandog nyo sa relihiyon ng Allah. At sisiguraduhin ko sa inyo na babayaran nyo ng Allah ng paraiso niya. Kaya insyaAllah, abangan natin bukas. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino. Secret. Kung sino ang magde-lecture bukas. At walang mag-i-introduce. Basta na lang uupo dito at magsasalita. Kasi natatakot tayo sa nasihat ng guro natin kanina. Kaya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sana ay kapaki-pakinabang
ang oras na ito. At sana ay iparating ng Allah sa lahat ng mga nagnanais ng kaalaman. Di natin alam kung saan patungo o saan ang aabutan ng programa na ito, yung isang buwan. Di natin alam. Kaya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abangan natin insyaAllah bukas sa tawfiq at hidayah ng Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bago ako magpaalam, may naisip ako kanina. Babawasan natin ang 1 oras. Magbigay tayo ng 5 minuto sa mga nais magtanong. 1 tanong lang ang i-entertain natin. Pipiliin natin yung magandang tanong. Kaya imbis na 1 oras, magiging 55 minutes lang ang nasiha. Tapos yung natirang 5 minuto ay bibigay natin. Bakit 1 tanong lang? Dahil magpaida rin yun. Kapag magjawab na yung guro, magpaida na rin. Katulad yung 1 tanong kanina, narinig din natin ang paida. Kaya 1 tanong lang. At titingnan namin kung gaano kayo kagaling magtanong. Ang taong magaling magtanong, kung ang topic ay puto, huwag siyang magtanong ng lugaw. Tulad yun ang tamang tanong. Tungkol sa ikhlas, tungkol sa riya. Tapos yun, nagtanong siya tungkol sa riya, na baka maging riya ang gawain. Kaya hanggang doon na lang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Jazakallah khair. Ayaw na ka mo magbisara. Pumunta na. Jazakallah khair. Yung